Pero dito lang talaga kayo nakatira sa ilalim ng tulay. Sila, ako hindi. Nandito lang talaga dito sa wala ko mga tuluyan. Kaya dito po kayo. Oo. Paano po yung mga kailangan nyo, yung mga pagkain nyo? Wala. Wala kang magkagamot nga. Wala. Oo. Kahit sa pumunta mga kung walang tulong daw po. Wala kayong gamot, ganon. Wala po. Hindi kayo nagpupunta po sa health center. May health center po tayo dyan. Hindi ko alam. Pagkakuan po pwede pong papunta dyan sa may Tibag. May kuan po dyan, mayroon pong health center. Hindi ko po alam. May mga gamot po doon na pwedeng ibigay. May doktor din po doon. Para gumaling po yung sakit nyo. Ito anak nyo po ito. Anak nyo yan. Hindi yung babae. Ang anak nyo. Ilan po yung anak nyo? Isa lang. Isa. Isa. Isa lang yung anak nyo? Sila dito nakatira. Diyan po, sino po yung nakatira dyan? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. Yan. So ngayong araw mga kalagalag, tayo ay maghahanap ng mabibigyan natin ng tulong. Ayan, so marami pa kasing natira na mga goods at saka mga groceries na pwede nating ibigay na tulong sa mga nangangailangan. At yan sana ibibigay natin dun sa mga AITA. Kaya lang wala pa tayong time na umakyat dun sa mga bundok. At marami pa tayong gagawin. Kaya nga naghanap tayo ng magandang pagkakataon na makaakyat doon sa bundok. At ngayon habang wala pa tayong panahon, dito muna tayo maghahanap. At may nakita kasi tayong pamilya dyan na nakatira sa ilalim ng tulay. Tingnan natin kung ano yung sitwasyon nila dyan, yung mga nanirahan dyan sa ilalim ng tulay. At baka sakaling sila yung qualified na mabigyan natin ng tulong. At yung tulong naman na yan mga kalagalag, so may nag-sponsor sa atin yan. So kailangan ma-dispose natin lahat yan at maipamigay dun talaga sa mga nangangailangan ng tulong. Kaya huwag kayong bibitiw mga kalagalag. Samahan nyo lang ako sa aking paglagalag sa araw na ito. At sana magiging fruitful yung ating lakad ngayong araw na ito. So wag kayong bibitiw hanggang sa huli. Ayan, so let's go! Ayan, so ito yung lugar dito mga kalagalag. Talagang mahirap. Ayan. Ayan. Ayan, talagang may hagdanan dito. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Agay. Nay, sino kasama niyo diyan? Po? Ay ganon. Opo. Ay, dito lang po kayo nakatira. Ay, cook. Po. Nandito yung bata. Opo. Nandito nung linggo. Opo. Kaya dito ako nakatira sa kanila. Ito dito sa kanila. Yan. Pero dito lang talaga kayo nakatira sa ilalim ng tulay. Sila, ako hindi. Nandito lang ako nakatira sa wala ko mga tuluyan. Kaya dito po kayo. Oo. Paano po yung mga kailangan nyo, yung mga pagkain nyo? Wala kang
gamot nga. Wala. Oo. Kahit pumunta baga kung walang tulong daw po. Wala kayong gamot, ganon. Wala po. Hindi kayo nagpupunta po sa health center. May health center po tayo dyan. Hindi ko alam. Pagkakuan po pwede pong papunta dyan sa may Tibag. May kuan po dyan, mayroon pong health center. Hindi ko po alam eh. Oh, may mga gamot po doon na pwedeng ibigay, may doktor din po doon. Para gumaling po yung sakit nyo. Ito anak nyo po ito. Anak nyo yan. Hindi, yung babae. Ang anak nyo. Ilan po yung anak nyo? Isa lang. Isa. Isa. Isa lang yung anak nyo? Sila dito nakatira. Diyan po, sino po yung nakatira dyan? Yun ang Yung ako po. apo nyo po. Sige po. So bali isang pamilya din po yun doon. Oo, isa lang. Opo. Pagka may time po kayo, Nay, magpagamot po kayo dyan sa may health center. Nahirapan ako kahit lagad. Opo. Dito mo, hindi ako makalakad. Mamamatay na. Kasi po hindi po kayo gagaling pag wala po kayong gamot. Wala. Ay paano po pag kayong may baha dito? Pagka yan, nagkaroon po ng baha. Ay hindi po inaabot dito pagka nagkakaroon ng baha. Hindi man ako matagal dito. Kung ilang araw lang ako dito. Balisan po kayo nakatira talaga. Dahil sa Marilis Norte. Ay layo pala sa Bicol. Ang layo pala. Ay paano yung pag-uwi nyo doon? Bawi na nga pa ako. Nangyayang lang pagdawi na. Taga Bicol pala kayo. Susan layo po ano eh. Layo. Bicol. Oo. Marilis Norte. Kailan kayo uuwi ron? Ayos lang ako po. Oo. Nahirapan lang ako maglakad. Opo. Pag ayos na ako maglakad, mapunta na ako. Opo. Maglalakad-lakad na ako. Ah. Babalik ko sa tindahan. At sige po, may kunting tulong kami dyan na pwede naming ibigay sa inyo. Mga bigas lang naman po at saka dilata. Salamat. So pwede nyong mapakinabangan yon kahit kunti lang. So sa sunod siguro pag may magbigay sa atin ng sponsor, so makikita nila yung video nyo, so maring may magbigay ng tulong para po sa inyong papagamot at yung pag-uwi sa Bicol. So hingi po tayo ng tulong. Ano po, may kaunti po kaming dala dyan na pasalubong sa inyo. Opo. Sandali lang po at kukunin ko lang yung pasalubong. Agay. So ito yung sitwasyon dito mga kalagalag. Ayan oh. So may pamilya pa ron na nakatira at nandito si nanay. So ito yung problema niya ngayon dahil tiga Camarines pala siya at may sakit pa si nanay, inuubo. Ayan. Kaya? So ito yung bibigay natin. Okay. Isa pa? Sandali. Sa isa lang. Ayan. So ito yung mga kalagalag yung ating ibibigay kay nanay na pasalubong natin sa kanya. Ayan. Nay, ito po, pagtiyagaan nyo na po ito, Nay, ha? Pagdamutan nyo na po. At, Salamat po. ayan, so kaunting tulong na sana po makatulong din po sa inyo kahit pamatid gutom lamang po. Salamat po. Alam namin na hindi sapat yan, pero yan po yung kaloob po ng mga tumulong sa atin. Po? Malaking tulong na. Opo. So, yan lang po. So, magpagaling po kayo, Nay. Magpalakas kayo para makauwi po kayo sa Bicol. Salamat. Ano po? Yan, may isa pa tayo. Bali dalawa to. So, hindi kasi kasya sa motor natin mga kalagalag na marami. So, dalawa lang yung kasya. Saan? Sa inyo yan? Ilang pamilya kayo dyan? Marami po kami. Nako, Tayo nun. dami pala kayo. Opo. Ayun. Ayan, so picturean muna natin. Opo. Ayan. So pasalamat na kaunti. Salamat po sa sponsor. sponsor po, sir. Ayan. Salamat. Sige. Sige po, Kuyang. Salamat po. Okay po. Susunod, dadalawa lang kasi sa motor. Ilan pa kayong pamilya dyan? Ilan pa kayong pamilya dyan? Ha? Sige. Babalikan ko kayo. No? Sige. Magantay lang, no? Hindi kasi kasya sa motor. Sige, no?
Ayan, so ito yung sitwasyon dito mga kalagalag. So ayan. So ayan, so may pamilya dyan, may pamilya rin doon pala. So nabigyan natin ng tulong yung isa doon at yung isa dito. Pero tatlong pamilya pala yun mga. Ayan, so dito na kami mga kalagalag. Ito na yung mga isa natin. Yan. Si Kuya, alam niyo yung ano. Pulit ha. Sino pa yung isang pamilya na sinasabi mo? Ano po? Ayun, sino nakatira Nasa doon? trabaho po kasi si Kuya ko po. Ha? Si Kuya. Si kuya mo, doon na doon. Sige mo na lang no? Kayo, anong upan nyo? Sa'yo mama mo? Kayo nakatira doon? Sino kapatid mo? Ito. Kapatid mo to? Kayo? Bye, ba po kami. Ito to. Tama. Ayan. Ayun, tama. Wala ka, yun ka. Tama. Ito yung bahay dito mga kalagalag. Ito yung mga nakatira sa lugar na ito. Ayan, so talagang nasa ilalim ng tulay sila nakatira. Ayan. So ito si nanay yung unang nabigyan natin at saka yung iba pa doon. Ayun, so bali 6 na pamilya lahat yan mga kalagalag. Pati yung nandun sa kabilang sa may ilog mismo na nakatira. Yan, yung sa gitna mismo nakatira. So kasama pala nila yon. So kapatid nung isa. Ayan, so bali 6 families yung nabigyan natin ng tulong ngayon mga kalagalag, yung taga rito sa naninirahan sa ilalim ng tulay. Ayan, so pabalik na tayo mga kalagalag at traffic lang. Ayan, ayan. So ito yung Aquino Bridge mga kalagalag. So mahaba itong Aquino Bridge. Ayan, kung napapansin natin mula doon. So sa ilalim niya, sa ilalim ng bridge na ito, may nakatira na 6 na pamilya. So bali 5 yung nakatira dito sa ilalim. At yung pang-6, makikita natin mga kalagalag, andun yung bahay niya. Ayun o, nasa gitna siya mismo, yung pang-5. O yung pang-6. So yung sa ibaba mismo, yung sa baba 6 yung nakatira. Ay 5 pamilya na nakatira. Kaya yun yung nabigyan natin ng tulong ngayon sa araw na ito. Naway mapakinabangan nila. Salamat sa sponsor na nagkaloob po sa atin ng ganitong activities para po makatulong din tayo sa ating mga kababayan. Ayan. At ay matraffic lang dito mga kalagalag. Grabe. Labasan ng estudyante kasi ngayon, kaya talagang grabe ang traffic. Ayan o. Ayan. Labasan ng estudyante. Kaya matraffic. So dalawa yung eskwelahan dito mga kalagalag. Itong Tarlac State University at saka itong STI. Kaya pag naglabasan yung mga estudyante, talagang lumilikha talaga ng traffic. Yan. So balik tayo sa ating natulungan. At yung isa lang doon mga kalagalag na talaga pong naawa ako doon sa matanda. Dahil yung matanda taga Bicol pala siya. At kasalukuyang may karamdaman siya ngayon. May dumadaan na siya ng mga ubo, sipon, lagnat. At nasa ilalim ng tulay lamang siya. So in-advisean ko siya na mamasyal dun sa health center. Dahil dito sa Tarlac City mga kalagalag, mayroon tayong health center na pwede nating lapitan. May mga doktor diyan at saka may mga gamot. Libre lang lamang yon. Kaya yun yung dapat na puntahan. At tinuruan ko naman yung matanda para po makarating siya doon sa health center. At mayroong mga gamot naman doon na pwede niyang inumin, na libre lamang yon. So isa pa yung pinoproblema niya, yung pang-uwi niya sa Bicol.
At gusto niya nang umuwi doon sa kanila. Hindi ko alam bakit napunta siya sa lugar na ito. Napadpad siya dito sa Tarlac. So napakahirap yung buhay niya rito. Pero may mga anak naman siya na andito. Kaya lang doon din nakatira sa ilalim ng tulay. At ngayon gusto nilang bumalik sa lugar nila. Ayan. Kaya sana matulungan din sila ng munisipyo o ng Tarlac City local government para kahit na pangkuan lang sana. At napakadelikado yung kanilang tinitirhan doon sa ilalim ng tulay. At yung daanan pa naman na yan, yung Tarlac River mga kalagalag, ay may time talaga yan na lumalaki ang tubig dyan, yung baha. Lalo na pagka yung umuulan at bumuhos yung malakas na ulan dyan sa may gawing Pinatubo area, ay talagang grabe po yung baha dyan kung minsan. Kaya nga po yung dike dyan ay lagi pong nasisira. Mabuti na lang ngayon, medyo matibay yung pagkagawa ngayon. Mga ilang bagyo na rin ang dumaan na hindi siya nasisira. At yun ang nakakatakot doon sa mga nakatira. Dahil pag tumaas yung bagyo o nagkaroon ng bagyo, tumaas yung baha, lalo na pagkagabi. So napakahirap kasi yung iba nandun sa gitna. So paano pa sila makakatakas doon kung nasa gitna sila? Napakahirap yung kalagayan nila sa ganong sitwasyon. Nasa gitna sila ng ilog, no? Tapos yung pinaka cover nila o pinakabubong nila is yung bridge lang mismo. Yung bridge na yan mga kalagalag, tumutulo din yan sa mga pagitan, sa mga pagitan ng bridge, sa may mga poste banda. Yun, tumutulo yan sa may mga bandang poste kasi nandun yung dugtungan ng tulay. Kaya talagang grabe rin yung kanilang pinagdadaanan. So dito na natin putulin mga kalagalag itong ating pagbablog. At muli ako'y nagpapasalamat dun sa mga sponsor na patuloy po na pinagkakaloob sa atin upang tayo po ay gamitin nila para po makapaghatid ng tulong. At siyempre pasalamatan din natin lahat ng ating mga subscribers at mga viewers. So salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta at sa patuloy nyong panunood. At naway wag kayong mag-skip ng ads para po makatulong din po sa ating channel. So yan lamang po. Magandang umaga at God bless po sa ating lahat. Call me a